Maraming natuwang magsasaka dahil umagos na rin ang tubig irigasyon. Yung nadadaanan ko rito, nakapagpunla na sila. Welcome to my vlog. Ganito ang itsura ng panahon sa lugar namin ngayon. Alas 12 ng tanghali pero ganyan lang ang kulimlim ng panahon. Papasyal ako ng bukid para tingnan kung ano na ang mga lagay ng tanim doon. Actually, nagkaroon na ng agos ang irigasyon. Sa kabilang side naman umagos, bali schedule ang pagpapatubig. 1 week sa gawin namin, 1 week sa kabilang side. Kaya marami nang nakapagayak ng bukid na tataniman ng palay. Kapag natapos ng maayos ang irigasyon, araw-araw na ang patubig. Wala nang schedule ng pagpapatubig. Kumbaga, dire-diretso na ang agos. Kaya 1 week schedule muna kada side para mapagbigyan lahat ng mga nagtatanim ng palay o gumagamit ng tubig irigasyon. Lang naman ako galing sa kahuyan na yon, nandun ang likod bahay, may mga tanim ng gulay. Dito naman ako pupunta ngayon sa kabilang kahuyan, nandun ang bukid. Bukas naman ulit ang schedule ng patubig dito sa lugar namin. Malalaki na rin yung palay na nadadaanan ko papuntang bukid. Bali ito yung may mga sariling bomba ng patubig. Gumagamit ng mga dikuryente na bomba. May mga bata na naghahanap ng isda. Andun sila sa loob ng patubig o sa irigasyon. Andito na ako sa bukid. Ayun na si Manong at saka si Mang Jumong Akaldo. Actually, last vlog ko, munggo ang nakatanim dito. Tinabugan nila ng munggo. Dahil dumating na ang tubig irigasyon, binalasan na nila para taniman ng palay. Magsasabog tanim sila ng palay. Ito na yung bukid. Nakapagsabog tanim na sila ng palay. Matatapos lang nila magsabog ng palay. Bale, itong kabilang side, ito ang ginawang palayan. Yung kabilang side na nasabugan ng munggo, nilagyan na lang nila ng kamada. Nilaliman nila ng kalabasa. Malalaki na rin yung mga munggo na isinabog. Bali, ang nangyari, bawat kamada merong tanim na kalabasa. Bali, yung kabilang side lang ang may tanim na kalabasa. Dahil dito sa side na to, sabog tanim na palay naman ang ginawa. Andito sa dulo si Mang Jumong. Nagbabawa sila ng tubig. Nagpapatuyo na lang sila ng pinitak. Nagbabawas ng tubig para hindi malunod yung mga palay na isinabog kanina. Ito yung mga butil ng palay na naisabog nila. Medyo marami pa din kasi yung tubig. Kaya dapat mabawasan.
Maghapong brownout kasi dito sa lugar namin. Kaya nakapasyal ulit ako dito sa bukid. Inaayos ko sa yung mga poste ng kuryente. Itinataas nila, pinapalitan yung mga lumang poste. Inaayos yung mga wiring. Malinis pa ang daanan ng Pilapil. Ito yung Pilapil. Yung daanan ng tao. Pag nadulas ka, salpak. Ito naman ang Aripid. Pagitan ng Pilapil, itong nasa gitna, ito ang Aripid, daanan ng tubig. Kapag nagpapatubig ng mga tanim. Actually, ito yung bomba ng patubig. Ginagamitan ng krudo. Malayo kasi ang bahay kaya hindi magamit para sa kuryente sana. Kaya nahuling nagtanim ng palay dito sa bukid. Kumpara sa katabing bukid, malalaki na yung palay nila na ginamitan ng kuryente na bomba. Ay si Don Paquito. Sumasapaw na yung katabing palay. May mga bata na nanguhuli ng maliliit na isda sa irigasyon. Marami din silang nakukuha kaya lang maliliit pa. Medyo maambon na lang kaunti. Kailangan na makauwi. Alas 3 ng hapon, medyo umaambon-ambon. Sa bagay, pabor din sa magsasaka ang tubig ulan. Actually, bukas naman darating ang tubig dito sa irigasyon. Schedule naman ng pag-agos bukas dito sa gawin namin. Nag-uuwian na yung mga galing ng bukid. Ito yung mga malalayo din ng bukid sa bahay nila. Madami na rin nakakapagsimulang magkayak ng kanilang mga bukid. Kaya malaking tulong talaga ang libreng patubig, libreng irigasyon. Halos lahat ng mga magsasaka na hindi nakapagtanim noong nawala ng patubig, nagsisipagkayak na ng kanilang taniman. Till here, thanks for watching.